Rapido, hataw, balita. Ang nyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Kaugnay pa rin po nitong kapapasok-pasok lamang po na report mula sa Pag-asa. Ayan na. Nasa atin ang linya mga kaibigan, ang Pag-asa Weather Bureau. Kaugnay po nitong itinasa nga po sa signal number 4 ang Batanes. Kaugnay po ng Super Typhoon Leon. Magandang hapon po ma'am, although hindi magandang hapon po natin. Lalo na sa mga taga Batanes. Yes, Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veronica, magandang hapon po. Ray Sibayan and Romel Fuertes. Magandang hapon din po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ito ngang si Leon ay nasa super typhoon category na nga as of 8 a.m. At yung kanyang layo kaninang alauna ng hapon ay nasa may 310 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Dahil nga ito ay super typhoon, ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. At ito ngang si Leon ay dahil dito nataas ang signal number 4 sa Batanes, signal number 3 sa eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan, signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern Samar, portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, northern portion at eastern portion ng Catanduanes. Ito ngang si Leon ay ang posibleng pinakamalapit ito sa Batanes mamayang gabi hanggang bukas ng umaga. So, ang landfall sa Batanes during the time na malapit ito sa Batanes ay hindi rinurule out. Opo. Kapag nagkaroon din ng shift pakaliwa sa track netong si Leon, posible, ayun nga po, posible yung landfall. Naku, wag naman sana. Sana kumanan siya, Ma'am Veronica. Yun nga po eh. Although, sana pumihit ng pakanan. Opo, although maglandfall man po ito, hindi. Magdadala ito ng malalakas na hangin at malalakas pa rin na pag-ulan. Mostly sa extreme northern Luzon area, pati na rin sa northern Luzon, at mga bahagi po sa may Luzon area. Pero bumilis po yung kanyang pagkilos noon. From 10 naging 15 kph, ma'am. Tama po kayo. Bahagyan naman po siyang bumilis and in the next 24 hours, posible na nitong ma-reach yung around 20 to 25 kilometers per hour na pagkilos. Ay, lalo siyang bibilis. Pakiulit nga po, Ma'am Veronica, kung gaano kalakas yung kanyang gustiness at saka yung kanyang bilis. Apo, so kung yung maximum winds niya ay 185 kilometers per hour. Grabe, ha? Gustiness, itong gustiness up to 230 kilometers per hour. Wow. Napakalakas. Opo, malakas po talaga ito. And moving northwestward at 15 kilometers per hour. Based po ma'am sa satellite image po natin, yung rain band po niya, gaano po kalawak? Itong kanyang radius ay up to 600 kilometers. May malawak. Radius ho yun, di ho ba? 600 kilometers? Opo, malaki na nga rin po ito. At yung kanyang trough, kahit nga sabihin nga natin yung direktang naapektuhan nito, Northern Luzon at silangang bahagi ng Luzon, pero yung kanyang trough extension ay umaabot din ng Visayas area. Yes, kasi pati rito sa Metro Manila, nararamdaman din natin yung bigwas ng kanyang hangin eh. Di ba? Nako. Opo, yung mga bugso rin ng mga malalakas na hangin, posible rin umabot ng Visayas. Naku, pambihira yung kanyang lakas at bugso ng hangin. What about yung dala niyang ulan? Compare sa Christine. Opo, etong si Christine, kahit sabihin natin severe tropical storm siya nung siya ay naglandfall, ito ay maulan. Dumikit talaga sa bansa natin. Tumawid siya kumbaga. So, ang dami niyang mga nadalang mga paulan sa Luzon area, pati na rin sa may Visayas area. Ito namang si Leon, malayo, may kalayuan yung kanyang track sa ating landmass, kaya
nararamdaman natin, nasa may east siya. So, although, yung mga nasa may northern Luzon, ramdam na ramdam nito yung mga malalakas na pag-ulan, gayon din naman sa ilang bahagi sa may western section ng Luzon po. Ayan, no. Sa Cagayan Valley region, sa Cordillera, lalo na, ano po, Ilocos region, ma'am, saka Central Luzon. Opo. Nako, pati na rin sa may sakop din, nasa pool din ng kanyang rain band ang area ng Southern Tagalog, Opo, so kahit po sa mga nasa may western section ng bansa po natin, mayroon nga din po tayo mga nilalabas na mga weather advisory kung saan may mga intense to torrential, heavy to intense at moderate to heavy, kaya sana po i-check po natin yung mga advisory po natin para kahit paano makaiwas po tayo sa sakuna. Pero itong super typhoon Leon na to, wala nang tsansa na maging mas malakas pa. Mas lumakas pa at mapasa ilalim pa ang anuman lalawigan dyan sa dulong Hilagang Luzon sa signal number 5. Hindi naman lalagpas sa signal number 5, ma'am. Oo. Yung signal number 5, hindi pa rin natin nire-rule out kapag nag-shift westward nga po yun. Yun nga eh. Yung mag-shift siya, pipit siya ng pakanluran. Pero sana pumihit siya ng pakanan para kahit paano maiwasan yung landfall sa Batanes. At sana mas bumilis pa siya. Opo, mas maganda po yan para sandali lang. Kapag nagtagal siya, mas ramdam yung mga ulan po niya. Nga po eh. Naku. So, any advice, ma'am, sa ating mga kababayan po, lalo na po dyan sa area po ng Northern Luzon? Opo, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasa may Northern Luzon area, ay palagi po tayo makikinig sa ating mga DRR officers. Kung pinapa-evacuate na po tayo sa areas po natin, mag-evacuate na po tayo. At kung kaya po natin, lagi pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa regarding sa mga bulletin natin, mga rainfall advisory po natin, lagi po tayong maki-update. Isa na lang, Ma'am Veronica, dito sa Metro Manila, sa weekend, ano ang magiging pagtaya ng panahon? Lalo na ngayong undas. Opo, ngayon, today and tomorrow, posible maging maulan sa Metro Manila, pero sa mga susunod na araw, posible na nga po yung pagbuti ng panahon pagdating ng around November 1. Pero since may mga days in between pa rin may ito, trough pa yan, posible pa ito magbago. May buntot pa, Ma'am Veronica, baka tamaan pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil sa kanyang buntot. Opo, so ito ay patuloy nating babantayan. So titingnan natin kung ano ba yung mga posibleng mangyari pa. Maraming salamat po, Ma'am Veronica. Thank you so much. Ingat po tayong lahat. Si Ma'am Veronica Torres, mga kaibigan, live from Pag-asa Weather Bureau. So yan po, inilatag na po namin sa inyo ang senaryo ho ng epekto ho nitong Super Typhoon Leon. Ang Batanes ngayon, partner, sa signal number 4. Hindi rin po nirule out ang posibilidad na itaas pa sa signal number 5 ang babala ng bagyo. Ay, wag naman sana. Wag ding hindi rin niro-roll out yung posibilidad na mag-landfall sa Batanes, pero kapag ito raw ay pipihit ng pakaliwa. Ibig sabihin kung magbabago ang kanyang direksyon. Westward. Ngayon, ang panalangin natin, manalangin po tayo na sabay-sabay. Sana naman pumihit siya ng pakanan, yung pa-northeast, para kahit paano maiwasan na mag-landfall ang Super Typhoon Leon dyan po sa Batanes. Pero siyempre, dahil po sa kahit wala naman tayo sa pinaka-sentro ng bagyo, mararamdaman pa rin natin ang lakas ng kanyang pag-ulan at bigwas ng kanyang hangin dahil nga po sa siya po ay Super Typhoon. Ay, sus papanalangin po natin yung mga kababayan natin dyan, lalo-lalo na sa probinsya ng Batanes. Ayan. Meron ng standing order si Secretary Gilbert Teodoro na siyang chairperson ng NDRRMC at Secretary ng Defense na ipatupad na ang forced evacuation dyan sa mga lugar na talagang matinding makakaranas ng hagupit ng bagyong Leon. Wag na raw magpatumpik-tumpik pa. Wag na rin daw matigas ang ulo. Sa mga oras na ito, Lakere, tayo ay naniniwala na wala nang mga residente doon sa mga crucial areas. Sana nga. Yung sa mga naninira sa mga coastal barangays. Yun, sana nga. Sana po magkusa na kayong lumikas. Yun. Nako, ang buhay ho mahalaga. Ari-arian kahit paano may pupundar po uli yan. Magagawa ng paraan. Ay, sus apo. Rapido, hataw, balita.